Good morning mga kasisid at yun mana tayo ngayong araw dahil walang ulam sa bahay, kauwi ko lang. Dito ako sa paborito kong spot. Testing ko ngayon kung meron ng malaking magpapakita dahil ilang araw ng kalma at sana malinaw na yung dagat. At yung pana ko na isa, yung ginagamit ko ay pinahinga ko muna. Ito muna yung ginamit ko, yung dati. Sobrang tagal na ng pana na to. Kaya sana may madali ulit. Yun, may dala lang akong kanin pero wala pa akong ulam. Kaya hanap muna tayo ng pangulam mga kasisid. Samahan nyo ako. Let's go. Suit up. Magbihis muna ako. Pagbaba mga kasisid ay dumiretso agad ako sa paboritong spot kung saan ako nakakita ng malalaking isda. Dito sa may kahoy na sanga, pwede pang tirador ito. Pero napakalaking kahoy ito mga kasisid. Nagantay ako dito kung merong isdang lalapit. Pero pagdating sa pangantuhan, nakikita ko yung visibility mga kasisid, mas malabo. Kaya hindi rin ako tumagal dito. Dahil kapag napakalabo ng dagat sa spot na to ay wala talagang isdang nagpapakita. At sa may unahan ng konti, ito. Mababaw na ito. Dito na ako nag-hunt ng pang-ulam. Meron ako nakikitang mga kawan ng samaral pero hindi ko pinansin dahil meron ako nakitang mas malaki. Isang slender unicorn. Good size na suran nito. Kaya inantay ko kung lalapit. At nakita kong dahan-dahan siyang lumalapit sa akin mga kasisid. Kaya tinutok na natin yung pana. At yung kawan ng samaral ay sumusunod-sunod sa kanya. Pero hindi natin talaga target yan. Suran yung ating titirahin dito, kaya dahan-dahan ko nang nilapitan mga kasisid at sakto naman, pahabol na tira, sa may buntot lang tinamaan. Binaybay ko lang yung pangantuhan na to mga kasisid hanggang sa nakita ko itong Maori Sea Perch. Ito yung pambihirang isda na napakatalino. Kala ko maamo lang dahil kalmado lang yung kanyang langoy hanggang sa biglang sumirit mga kasisid. Kaya tiningnan ko kung saan bato siya pumasok at sakto namang may dala akong flashlight dito. Nakalabitan natin sa loob ng bato mga kasisid. Medyo struggle pa tayo pero nakuha rin. At ito yung naging pangalawang isda sa araw na to. Medyo matumal dahil halos 2 oras na akong naglalangoy dito. 2 isda pa lang yung nahuhuli. At meron ako nakitang kawan ng buraw dito mga kasisid. Medyo malalaki na sila. Kaya binawasan ko na ng isa. Dahil isa sa paborito ko rin itong inihaw. Napakabango. At napakasarap ng laman niya.
May ulam na tayo. Buraw. Ang sarap nito. After ko matuhog yung buraw mga kasisid, pangatlong isda ay dahan-dahan na rin ako bumalik. At para makapag-ihaw dahil sobrang nakakagutom na. At patanghali na rin. Yun, tumal, paboritong spot, walang malaking nagpakita. Ito lang. Kahit lang na ako, mag-ihaw lang ako ng isda. At lipat ako ng spot mga kasisid. Tayo ng biyahe, tapos kunti lang yung kuha, lugi, kaya na tayo sa ibang spot. Ngayon ay kain na muna tayo. At ito yung ulam ko ngayon, isang buraw mga kasisid, yung natamaan natin kanina. Tungan tayo. Lagyan natin ang bato dito. Yun. Oh, yun. Luto na, luto na. Let's eat. Kagutom na. Wow, buraw. Paborito. Suba. Ito tayo ng tawad. Matching sili. Saitan natin ang sili. Lipat na ng spot, lipat ng spot. Dahil tumal. Ano dito? Go. Hindi natin ito kayo kaya isa. At dahil mamamana pa tayo ulit, siguradong masisira itong kanlay na ito. Napakasarap sana ito isigang, pero
no choice tayo mga kasisid, kailangan daingin dahil meron din tayong dalang kunting asin, saktong sakto at mainit. Kaya binilad ko na lang to mga kasisid para hindi masira o hindi mabulok. At isinabit ko dito sa may sanga para kung merong mga dumaan na aso ay hindi makakain. Hirap makapunta sa malalim. Papa. Pagdating sa pangantuhan mga kasisid ay kinasa ko agad yung pana. At eto, meron tayo nakitang kawan ng samaral. Dahan-dahan natin tong binaba para makadagdag pa tayo ng isda agad-agad. At sakto namang pagkalabit ay yun, umikot-ikot. Dahil malapit sa tinik yung pagkakatama ay alanganin hawakan basta-basta at medyo maliksi pa yung isda, kaya ito dating gawi, iniipit ko ng bat ng pana para hindi makapalag mga kasisid, dahil kapag ito'y nakatinik ay napakasakit. Second dive, ito kawan ulit ng samaral. Habang nag-aambush ako biglang dumaan at sakto namang paggalabit tinamaan din mga kasisid. Ito yung pangalawang isda sa pangalawang spot, isang rabbit fish o samaral o ketong. Pagdating sa unahan mga kasisid, merong bato at mga buhangin o pugtak-pugtak kung tawagin. Ay meron ako ulit nakitang rabbit fish, 2 piraso o samaral, pero dahan-dahang lumayo. At nung na-meet ko na yung tamang distance para kalabitan mga kasisid ay ayaw tumalsik ng bala. Sige na akong kalabit pero hindi na gumagana. Nasira pala yung trigger mga kasisid, nag-stock up, kaya sayang hindi natin nakalabitan itong samaral. At tinry ko pang tanggalin yung trigger dito dahil madali lang naman itong tanggalin, pero hindi na kayang gawa ng paraan dahil yung shear o yung sinasabitan ng bala ay kinalawang na. Sa sobrang tagal ay nag-retire na talaga yung trigger nya. Kailangan nang palitan yung shear, kaya wala tayong nagawa dito mga kasisid. Kala ko ay maayos ko pa pero wala na, naputol na yung pantulak o yung tinutulakan ng bala para mag-lock. Marami pa sanang isdang pwedeng mapana mga kasisid, sayang bumigay yung trigger. Kaya umuwi ako agad dahil mahaba pa naman yung araw. Ay inayos ko kaagad itong trigger. Pinalitan ko ng stainless sa loob. At dahil ako rin yung gumawa ng trigger na to, alam na alam ko kung paano palitan. Saglit lang to sa akin mga kasisid, kaya eto, natapos din after ilang minuto. At kinabukasan, maaga pa ay bumalik agad ako sa spot. At para i-testing na rin yung bagong
trigger, yung bagong palit. Ubat pa ang camera. Pero yung camera ko dito mga kasisid ay low bat. Hindi ko na charge, sobrang madali dahil gigil nga makabalik sa spot na to. Minsan lang luminaw dahil kadalasan malabo dito mga kasisid, kaya sinamantala ko kaagad nung ginawa ko yung trigger ng pana ay binalikan ko kaagad. At dito meron ako nakitang cuttlefish o tauban o bagulan yung tawag sa iba, pero hindi ko ganong maaninag sa kabila, kaya sa kabila ko sinilip at nagbawas ng kasa para hindi overkill o overpower, dahil kapag malakas ang kasa at nakatutok sa bato ay posibleng ma-stuck yung bala at mahirapan tayong kunin. At eto, sakto pagkalabit mga kasisid, parang bulkan na nagbumubuga ng kulay itim. Malaking tauban na ito mga kasisid, kaya magandang pangitain dahil unang kalabit ay tauban agad yung ating napana dito. Next dive mga kasisid, meron ako nakitang maya. First time ko makakita nito, sa mababaw lang, kaya hindi natin pinalagpas. At sakto naman pagkalabit ay eto, na stone shot mga kasisid. Isang napakagandang pagkakatama, isang maya. First time natin makahuli nito. At hindi naman siya ganong kalaki, pero good size na. At tikman natin ito mamaya kung anong lasa ng ganitong isda. Maya. At ito yung huling kuha ng camera natin mga kasisid bago na lowbat. Meron ako nakitang dalawang red bass dito sa ilalim ng bato. At nung pagkalabit ko ay tinamaan. At dito kami nagkagulo mga kasisid, dahil malaking red bass na ito, tingalon. At pinigilan ko yung tali para hindi niya dalhin sa pinakaloob yung bala, dahil kapag nakarating sa pinakaloob ay baka mahirapan tayong makunin, kaya hindi natin to inaryahan. Laki red bass. Sana hindi makawala. Dalawa sila sa loob. Ayun mga kasisid, kaahon lang, tanghali na. At hindi natin nabantayan yung camera, biglang namatay, yung pala na lowbat. Sayang, hindi natin nakita kung paano yung pag-retrieve ng red bass. Another mga kasisid, after makuha yung tauban, yan red bass at maya. Nagliit yung maya. Laki ng red bass. Tapos ito yung huli, pakol, dalawang samaral at baga tawag nila dyan. Laking palaki. Bigat. Baka sakit. Aray. Sige ka lang silpot. Bigat din. Yun, pinustas ko na para matikman natin ang tungol. Sana yung tungol. Mga kasisid, niluto yung maya na ating
nahuli. Wow, lami pero maya maya. Sarap. Sama ko si nanay. Sarap din pala kahit di gano'ng kalakihan. Basta maya maya, first class. Malabot naman. First time natin nakahuli ng maya maya. Sarap. May singalong. Ito yung tauban o bagulan ng ating nahuli, adobo, saka crispy fry. Crunchy, makunat, lami kayo. Itong adobo. Kanin, crunchy.